Isa na namang napakaastig na Tagalog movie recap ang mapapanood natin ngayong araw mga Juan. Ang pelikulang ito ay isang horror sci-fi action film na na-release sa taong 2004 at ito ay ang Alien vs Predator. Kamusta ang araw nyo mga Juan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Noong October 1904 sa Antarctica sa Razorback Point Whaling Station, ang isang lalaki ay tumatakbo mula sa isang di makitang nilalang pero nang tatapusin siya nito ay mabilis na inatake ito ng isa pang uri ng nilalang. Makalipas ang 100 taon noong 2004, ang satellite ng Whaling Corporation sa kalawakan ay biglang nakadetect ng heat signal sa ilalim ng isang isla sa Antarctica at ang mga empleyado mula sa Whaling Industries sa Nebraska ay agad na natanggap ang datos mula sa satellite nila. Makalipas pa ang ilang araw ang environmental technician na si Lex Woods ay habang umaakyat sa kabundukan ng Nepal ay tinawagan ni Max Stafford ng Whaling Industries, binalita sa kanya ng lalaki na nais ng employer nito na pondohan ang foundation ng babae kung makikipagkita siya bukas sa kanila. Pagkatapos ay laking gulat ni Lex na makita si Max sa tuktok ng bundok upang sunduin siya. Sa sunod na eksena ang archaeologist na si Sebastian kasama ang assistant niyang si Thomas ay naghukay sa isang sinaunang istruktura sa Mexico. Subalit takip ng soft drink lang ang natagpuan nila roon at ang employer nila ay inis na tinanggal sila sa trabaho pero si Max ay agad na inalok sina Sebastian ng trabaho sa Whaling Industries. Kinabukasan ay habang nakasakay si Lex sa helicopter ay nakilala niya ang lalaking na-hire ng kumpanya na si Miller na isang chemical engineer. Pagdating nila sa icebreaker ship ng Whaling Industries ay nakilala roon ni Lex sina Verheiden, si Rousseau at ang iba pang mga mercenary ng kumpanya. Pagkatapos ay prinisinta ni Max sa lahat ang employer niya na si Charles Bishop Whaling at pinaliwanag niyang nakaraan lang ay habang naghahanap ng deposito ng mineral ang satellite nila ay nakadiskubre ito ng isang misteryosong istruktura sa ilalim ng Bovetoya Island sa Antarctica. Ayon sa mga eksperto ni Whaling ay posibleng may mga katangian na tulad sa Aztec, Cambodian at Egyptian ang istruktura pero hindi nila matukoy kung kailan at sino ang nagtayo nito. Si Sebastian naman ay nasabing naniniwala siyang totoo ang mga nasabi ng mga eksperto na ang piramid ay binubuo ng 3 kultura at ito ay posibleng tinayo ng unang sibilisasyon. Subalit nasabi ni Lex na kailangan ng lahat ng 3 linggong training para sa operasyon nila sa Bovetoya Island dahil kung malagay sila sa panganib ay hindi sila makakahingi ng tulong sapagkat 1,000 milya ang layo ng isla mula sa pinakamalapit na lupain. Nasagot ni Whaling na kailangan na nilang umaksyon agad dahil posibleng maunahan pa sila ng iba at sinabi niya sa lahat na sulit ang paghihirap nila dahil sa madidiskubre nila sa isla. Inis na nasabi ni Lex na maghanap na lang sina Whaling ng ibang guide sa operasyon ngunit ilang saglit lang ay nalaman niya kay Max na baguhan ang ipapalit nila sa kanya. Agad na sinabihan ni Lex si Whaling na mas malaki ang posibilidad na mapahamak ang lahat sa operasyon ng dahil sa desisyon nila ngunit hindi nangangamba rito ang matanda dahil malaki ang tiwala niya sa galing ng mga tauhan niya. Maya-maya ay napilitan si Lex na ipagpatuloy ang pagiging guide nila sa misyon nila sa isla at sinabihan niya ang buong grupo na sundin ang mga tagubilin niya upang hindi sila mapahamak. Sa kasalukuyan na iyon ng isang misteryosong spaceship sa labas ng Earth ay biglang nag-release ng napakalakas na energy beam sa planeta. Maya-maya ay sakay ng mga sasakyang pangnyebe at mga sasakyang panghukay ng grupo ay nagsimula na silang pumunta sa Bovetoya Island. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Hindi nagtagal ay narating nila ang Whaling Station na naging abandonado na ng 100 taon at ayon sa satellite data ng Whaling Industries ay napag-alaman ni Lex na nasa ilalim ng istasyon ang pyramid. Pagkatapos ay nadaanan nila sa lugar ang malaking kalansay ng isang balyena subalit kalaunan ay nakita nila sa gitna ng Whaling Station ang napakalalim na butas na diretso papunta sa pyramid. Ayon naman sa leader ng drilling team na si Quinn ay malamang ay isang napakalakas at napaka-high-tech na equipment ang bumutas roon pero si Whaling ay sinabihan ng lahat na bababa sila sa ilalim. Ilang saglit nang naghahanda na ang grupo sa pagbaba nila sa butas ay napansin ni Lex na may malalang sakit pala si Whaling kaya't sinabihan niya siya na maghintay na lang sa barko. Pero nasagot ng matanda na bago siya mawala ay nais niyang maalala ng lahat dahil sa madidiskubre nila sa ilalim kaya't hindi siya maaaring hindi sumama sa kanila. Ilang saglit ay nagsimula na sina Whaling na bumaba sa malaking tunnel at nang aksidenteng naputol ang lubid ng matanda ay mabilis na tinaga ng babae ang hood ng jacket niya upang maligtas siya. Makalipas ang ilang oras ay nagawang makababa ng grupo sa hangganan ng butas at napansin ni Whaling na wala ang ibang grupo roon na ang hinihinala nilang bumutas sa tunnel.
Kalaunan ay labis na namangha sina Wayland na makita ng personal sa lugar ang napakalaking piramid. Agad na umakyat ang grupo sa istruktura at nakakita si Lex ng kakaibang ukit sa pader. Subalit nang nakatapak ang isa sa kanila ng isang tile ay nagbukas ang underground chamber sa baba kung saan nakagapos ang Xenomorph Queen o ang Alien Queen. Samantala ang isang misteryosong alien spaceship ay nag-release ng 3 pods at binagsak ang mga ito sa whaling station. Ang mga ito ay mga alien na nilalang na tinatawag na mga predator at gamit ang mga baluti nila ay ginawa nilang invisible ang mga sarili. Pagkatapos ay isa-isa nilang inatake ang lahat ng mga miyembro ng drilling team ni Wayland na naiwan sa istasyon. Walang kahirap-hirap na tinapos sila ng mga predator gamit ang sobrang high-tech na mga patalim at mga sandata ng mga nilalang. Kalaunan ay nakita ni Queen na nakasabit sa kisame ang mga kasamahan niya at mabilis na nabaril ang isang predator ngunit malakas na nahulog siya nito sa tunnel. Sa sunod na eksena ang Xenomorph Queen ay habang nakagapos ay nagsimula na itong mag-release ng napakaraming itlog. Kalaunan ay dahil nakumpirma ng grupo na binubuo nga ng 3 sinaunang kultura ang pyramid ay nabasa ni Sebastian ang nakaukit sa pader na tanging ang mga napili lang ang maaaring makapasok roon. Maya-maya ay narating ni Wayland ang sacrificial chamber ng pyramid at ayon kay Sebastian ay doon dinadala ang mga napili upang isakripisyo sa mga Diyos. Napansin pa ng lalaki na ang mga bangkay sa chamber ay kusang sinakripisyo ang mga sarili dahil walang mga gapos ang mga ito. Sa katabing silid naman ay nakita ng grupo ang napakaraming mga bungo ng tao at biglang bumagsak ang isang labi ng kakaibang nilalang pero hindi nila matukoy kung ano yon. Samantala si Queen na bumagsak sa hangganan ng tunnel ay mabilis na tinapos ng isang predator at kasama ang dalawa pa ay naglakad sila papunta sa pyramid. Maya-maya si Max ay napansin na may isa pang silid sa ilalim ng sacrificial chamber at sinabihan ni Wayland ang karamihan na puntahan ito habang sina Thomas at Rousseau ay iniwan nila roon upang mag-imbestiga pa. Dahil sa paggabay ni Lex ay natunto nila ang silid sa ilalim at nakakita sila roon ng isang sarcophagus na may combination lock. Napansin ni Sebastian na nakaset ang lock sa taong 1904 at naisipan niyang iset yon sa kasalukuyang panahon. Biglang nagbukas ang sarcophagus at nakakita sina Sebastian rito ng mga kakaibang kagamitan na hindi rin nila matukoy kung ano ang mga ito. Subalit nang kinuha ni Max ang mga artifact ay mabilis na nagsarado ang sarcophagus at ang pinto ng silid pati na ang lahat ng daanan sa sacrificial chamber. Pagkatapos ay lumitaw ang mga itlog ng Xenomorph Queen sa chamber ngunit ang mga facehugger sa loob ng mga ito ay mabilis na inatake sina Rousseau at ang iba pa. Bigla namang nagbukas ang isang lagusan mula sa silid ng sarcophagus at nang narinig ni Max ang sigaw ni Rousseau ay nilabas ng grupo ang nakatagong mga baril nila sa mga case. Napagdesisyonan ni Lex na bumalik na sa icebreaker ship at agad na tinahak nila ang nag-iisang lagusan sa silid. Napansin ng grupo sa daan ang rebulto ng mga predator na nakakabit sa balikat ang mga bagay na katulad sa natagpuan nila sa sarcophagus. Kalaunan ng nagkamalay na si Rousseau ay napansin niyang nakakapit pa rin sa muka ni Thomas ang mga facehugger ngunit unti-unting lumalabas sa katawan niya ang isa pang nilalang. Ang mga artifact sa sarcophagus pala ay ang mga sandata ng mga predator na ang mga plasma casters at napansin nila na dala ng grupo ang mga ito. Mabilis na pinatumba ng mga predator ang 2 mercenary ni Wayland sa daan subalit biglang gumalaw ang mga pader at mga sahig ng pyramid na tila isang puzzle. Dahil sa nangyari ay nagkahiwa-hiwalay ang buong grupo ni Wayland at ang mercenary na si Connors ay mag-isang na-trap sa kabilang chamber. Nang napunta si Connors sa kalapit na tunnel ay nahulog ng lalaki ang baril niya at mabilis na inatake siya ng isang Xenomorph mula sa itaas. Kalaunan si Sebastian ay dahil sa nakita niyang mga nakaukit sa sarcophagus ay na-realize niyang gumagalaw ang mga pader at sahig ng pyramid tuwing 10 minuto. Sina Miller at Verheiden naman ay tinahak ang nagbukas na tunnel malapit sa chamber nila at nakita ng lalaki sa daan ang baril ni Connors, ngunit biglang nahulog siya sa mababang palapag ng tunnel at nagsarado na ito paglapit ni Miller. Pagkatapos ay mabilis na inatake si Miller ng isang Xenomorph mula sa itaas at si Verheiden ay na-corner ng ilang mga alien at inatake rin siya ng mga ito. Samantala sina Lex ay tinahak ang pinto na nagbukas mula sa chamber nila at nang nahulog ni Wayland ang dala niyang plasma caster ay pinalagay ito ng babae sa bag niya. Subalit si Max ay mabilis na inatake ng net ng isang predator at pinatalsik ng nilalang sina Wayland at Lex. Sinipa pa ang babae ng isang invisible na predator pero mabilis na sinaksak ito sa likod ng isang Xenomorph, habang sakal naman ng predator si Sebastian ay malakas na tinarak ng nilalang ang sibat niya kay Max na kinatapos nito. Pagkatapos ay inatake ng Xenomorph ang predator at sina Sebastian ay nagmadaling tumakas sa chamber. Kalaunan ang predator ay napatalsik ng matindi ang alien pero nang inatake uli siya ng kalaban ay naputol niya ang buntot nito at hinagis ng malakas.
natalsikan ng Predator ng asidong dugo ng Xenomorph kaya tinanggal niya ang kanyang baluti at agad na inatake niya ng net ang kalaban, subalit nagawang makawala ng alien sa net at mabilis na tinapos ang Predator gamit ang energy nito. Kalaunan sa pagtakbo ni Lex ay biglang nahirapang huminga si Wayland at naabutan sila ng isa pang Predator. Sinabihan ng matanda ang dalawa na iwan na siya roon at mabigat ang kalooban na hinila ni Sebastian si Lex. Pero nang inatake ng Predator si Wayland ay napansin ng nilalang ang malalang sakit niya kaya't pinakawalan siya nito. Gamit naman ang gas tank ni Wayland ay matapang na sinunog niya ang Predator subalit galit na tinapos na siya ng nilalang. Pagkatapos ay gamit ang malaking shuriken ng Predator ay magaling na tinapos niya ang isang facehugger at ang isang Xenomorph na aatake sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula na uli gumalaw ang sahig ng piramid at nagmadaling tinahak ni Lex at Sebastian ang isang lagusan bago ito magsara at bago sila matamaan ng shuriken ng Predator. Kalaunan ay mula sa isang maliit na butas ay nakita ni Lex ang nilalang na ginamit ang daliri ng Xenomorph upang gumuhit sa helmet at sa noo nito. Pinaliwanag ni Sebastian na noong unang panahon ay minamarkahan ng mga mandirigma ang mga sarili nila ng dugo mula sa napatay nila bilang ritual. Ngunit nang nalingat ang dalawa ay biglang inatake ang Predator ng isa pang facehugger pero nagawa niyang makasurvive sa atake ng kalaban. Sa kasalukuyan na yun ay nagising si Miller na nakabaon ng buong katawan sa isang pader na kasama si Verheiden. Nang aatakihin siya ng isang facehugger ay nagmadaling kinuha niya ang baril ni Verheiden upang tapusin ito subalit napansin ng lalaki na mas marami pang facehugger ang naglalabasan sa mga itlog. Maya-maya mula sa mga nakaukit sa sahig at sa pader ay nalaman ni Sebastian na ang mga Predator ay mga teenager pa lang at pinadala sila roon upang patunayan nilang karapat-dapat silang tumuntong sa wastong edad. Kaya't wala silang dalang mga baril ay kailangan nila itong makuha sa sarcophagus. Nalaman pa ni Sebastian na ilang libong taon na ang nakalipas nung nadiskubre ng mga Predator ang Earth ay tinuruan nila ang mga tao na magtayo ng mga istruktura at sinamba nila sila bilang mga Diyos. Tuwing 100 taon ay bumabalik ang mga Predator sa planeta at ang mga tao ay sinasakripisyo ang mga sarili nila upang ipalahi sa mga Xenomorph na ang tutugisin ng mga Predator sa pangangaso nila, nang sa gayon ay mapatunayan nila na karapat-dapat silang maging ganap na mangangaso o mga hunter. Subalit nang na-overpower ng mga alien ang mga Predator ay pinasabog nila ang buong syudad upang makasigurado na walang matitira sa mga ito pero pati ang buong sibilisasyon ay naubos rin. Na-realize ni Sebastian na ang heat signal ay paraan ng mga Predator upang mapapunta sila sa pyramid at magamit sila sa pagpapalahi sa mga alien. Ang buong nangyayari roon ay isang patibong at kung wala sila ay hindi magsisimula ang pangangaso ng mga Predator. Kalaunan ay minungkahi ni Lex na ibigay nila ang mga plasma caster sa mga Predator upang kalabanin ang mga Xenomorph, nang sa gayon ay makasigurado sila na hindi makakarating sa buong planeta ang mga ito. Sumang-ayon si Sebastian sa babae at nasabing dapat na kaibiganin nila ang kalaban ng kalaban nila. Nang 10 minuto na naman ang nakalipas ay nagbukas ang isang pinto sa di kalayuan at agad na tinahak ito ng dalawa. Ilang saglit ay nakakita sila ng alien sa daan kaya't nagmadali silang tumalon sa isang wasak na tulay at agad na hinawakan ni Sebastian ang babae bago ito mahulog subalit biglang kinuha siya ng isa pang Xenomorph. Nagawang makaakyat ni Lex sa kabilang parte ng pyramid ngunit sa paglalakad niya ng mag-isa roon ay nakita siya ng isang Predator. Kahit naman labis na natatakot ay binigay ni Lex sa nilalang ang bag niya na naglalaman ng plasma caster pero mabilis na inatake ito ng isang Xenomorph. Nang si Lex naman ang inatake ng kalaban ay tinarak niya rito ang nahulog na sibat ng Predator at kahit pakamuntikan siyang matamaan ng energy ng alien ay nagawa niya itong mapabagsak. Ang Predator naman ay agad na pinasabugan ang iba pang Xenomorph na papunta sa lokasyon nila gamit ang plasma caster niya. Matapang na sinabihan ni Lex ang nilalang na sasama siya sa kanya. Pero naisipan ng Predator na kunin ang ilang parte ng Xenomorph na tinapos ng babae upang gawing kalasag at sibat niya bago siya pasamahin ng nilalang. Maya-maya ay narating ni Lex ang pugad ng mga alien kung nasaan ang labi ni Miller at kinuha niya ang baril sa sahig. Nakita pa roon ng babae si Sebastian na nakabaon na rin sa pader ngunit napansin ng Predator na pinasukan na ito ng alien sa katawan. Sinabihan ni Sebastian si Lex na huwag hayaang makalabas ng piramid ang mga Xenomorph at kahit napakabigat sa kalooban ay binaril siya ng babae. Pero paglabas ng alien kay Sebastian ay mabilis na tinapos ito ng Predator at nang napansin niyang palabas na ang maraming facehugger sa mga itlog ay nag-iwan siya ng bomba sa chamber. Sa kasalukuyang yon ang ilang mga Xenomorph ay sumugod sa chamber ng Alien Queen at gamit ang mga asidong laway ng mga nilalang ay tinunaw nila ang mga kadena ng Reyna. Hindi nagtagal ay nagawang makawala ng higanteng Xenomorph Queen mula sa mga gapos niya habang sina Lex ay nagmadaling tumakbo sa hangganan ng tunnel.
Nang biglang inatake ang Predator ng isang alien ay binaril ito ng drilling gun ni Lex at agad na sumakay sila sa sled ng tunnel upang mabilis na makabalik sila sa taas at bago sumabog ang bomba ng napakalakas sa buong istruktura. Pagdating ng dalawa sa whaling station ay sumabog rin ang mga kalupaan at malaking parte ng lugar kaya't patuloy na tumakbo sila palayo habang mabilis na gumuguho ang sahig. Nagtagumpay sina Lex na makalayo sa nawasak na istasyon at ang Predator ay tinanggal ang helmet niya. Pagkatapos ay mula sa natabi nitong daliri ng Xenomorph ay gumuhit ang nilalang ng marka sa pisngi ng babae. Subalit biglang lumabas sa ilalim ang dambuhalang Alien Queen at inatake ito ng Predator pero hinampas siya ng buntot ng kalaban ng ilang beses. Si Lex naman ay matapang na sinaksak ang higanting nilalang na kinabagsak nito sa kalapit na bahay. Ngunit agad na bumangon at hinabol ng Xenomorph Queen si Lex kaya't nagmadaling tumakbo ang babae sa ilalim ng water tank. Mabilis na sinaksak ng Predator ang Alien Queen ng sibat sa ulo at pinagtulungan nila ni Lex na ikabit ang kadena ng kalaban sa water tank ng istasyon. Nang biglang nasaksak ang Predator ng Alien Queen ay hinulog ng babae ang water tank sa kalapit na bangin upang mahila nito ang dambuhalang nilalang papunta sa nagyayelong dagat at malunod siya sa kaila-ilaliman. Ngunit kalaunan ay binawian na ng buhay ang Predator mula sa saksak niya at biglang nagpakita sa lugar ang napakalaking spaceship nila. Kinuha ng iba pang mga Predator ang labi ng kasamahan nila at napansin ng leader ang marka sa pisngi ni Lex. Kaya't binigyan nito ang babae ng isang high-tech na sibat bilang pasasalamat at nagsimula na silang umalis sa planeta. Pero nang nasa kalawakan na ang spaceship ng mga Predator ay lumabas sa dibdib ng kasamahan nila ang isang Predalien. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.